Okay, magandang hapon. Quick video lang tayo. February 26 pa rin. Alas 3 ng hapon. So, kung makikita nyo, yung isang taniman natin ay nandun sa kabila. Ayun. Yung taniman natin yan. So, quick video lang tayo. Pakita ko lang sa inyo yung gagawin natin ngayon. So, kanina, na hindi pa natin na-clear to, pero baka bukas ma-clear na natin yan. Tsaka yun, na-clear na natin. Yung natitira nyo doon is i-dispose na natin kasi parang pangit. Ayun. So ito, isa pa to sa lilinisin ko na hindi ko pa nalilinis. Pero pakita ko lang sa inyo ang ating bell pepper. Sa ngayon, tinanim natin sila nung December 29. So ngayon ay February 26. So halos 2 buwan na siya simula nung tinanim natin. So tingnan natin. Parang may nakita kong bunga kanina eh. Ayun. Ano ba ito? Ayun. Ayaw mag-focus. Ito. Yan o. Meron na siyang laman. Itong kabila kaya. Itong kabila, baka magkaroon na rin to ng laman. Ito yung kabila. Yan. Pero isa, meron na. So 2 months, bumunga siya. Hindi ko sure kung tama bang timing yun. O kung ano man. So tingnan lang natin kung lalaki siya na maayos. Pero, tulad na nabanggit ko sa inyo, yung dinidilig natin dyan is yung mga gamitan lang natin ng lettuce. So, wala pa tayo dun sa part na talagang binibigyan natin siya ng tamang nutrients para sa kanya. Okay? So, yung bell pepper, ito yung mga for harvest natin ng March 9 yata yan. Basta alam ko second week ng March. Pero ito may mga naka-reserved na actually naka-reserved na lahat yan. Ang tanong lang, meron kasi akong isang kausap na 200 pesos yung pina-reserve. Hindi ko sure kung itutuloy niya or kung hindi man, okay lang. Next harvest na lang siya kasi gusto ko na yung malinis para mailipat na natin dun sa kabila. Sa kabila, maximum na pwede nating itanim is siyam na box, which is pasok naman. Basta malinis ko lang tong tatlong to. Tapos meron akong dalawa doon, to siyam. Pero ang kasya dun sa tataniman natin is 12. So, posible, sa mga susunod na araw, kailangan ko lang ng konting budget. Pero, palagay ko, order na rin ako soon. Order tayo kay Cedric De Tomas. Tulad ng, lagi nyo tinatanong ko saan ako bumibili. Bumibili ako kay Cedric De Tomas. So, via Facebook lang din. Ang shop niya is yung Arc Hydroponics, kung hindi ako nagkakamali, at taga Rizal siya. So, pinapa-deliver niya lang since Caloocan lang ako via is either van or L3 or kung ano man. Pag marami, pero pag konti lang, may tumatanggap naman sa kanya kahit medyo bulky, yung 4 boxes or 4 styro box sa motor. So, ayun. Tapos ito yung bell pepper na itatanim natin. So, kailangan ko na rin asikasuin yung mga extra box. Ito naman yung nabanggit ko na hindi masyadong maganda yung tubo. So, i-dispose na lang natin yan. Siguro nagkaroon problema dahil na rin dito sa mga nahuhulog mula dito sa kabilang taniman. So, may mga sweet basil seeds dyan. So, kukuha din sana ako. Dito kasi, dito natin ilalagay yung mga panibago nating pipino. So, hindi pa ako nagsusuko ng pipino. Pero sana makapag-prepare na ako soon. Then, ang ginagawa ko usually dito, tinitingnan ko lang kung may mga damaged leaf. Yun, katulad nun. Tinatanggal ko. Pero yung susunod, ayusin na natin. So, kanina, naka-harvest ulit ako ng 2. So, nakaka-3 na tayo. Hindi ko pala nalagay yung count dyan. So, lalagay natin ng counter dyan. Para at least, monitored natin. So, yan, no? May mga pipino. Yan. Iba, lumalaki pa. Yung iba nandun sa taas. Ayun, nakikita niyo yan. Taas dito sa gilid. Hindi ko alam kung meron din dito sa gilid. Ayun, no? Palagay ko, may ano talaga eh. May ibon na nakakapasok kaya pinuputol nila yung mga dahon. Kasi hindi naman basta-basta masisira. Yan. Ayun, no? May mga pipino pa tayo doon. So, siguro, moving forward, yun naman yung titingnan ko kung paano ko maayos yung pagkakanet dito ng para hindi na makapasok yung mga ibon. Since i-separate na naman natin yung mga lettuce, baka
meron tayong gawing improvement dito sa location na to. Ayan. Wala tayong masyadong i-update. Yun lang naman. So, itong mga patungan, ililipat ko lang din dun sa kabila. So, ngayon, ang activity ko lang is linisin muna ito. Ayan. Tapos, yung pala yung mga sobra nating kokopit. So, hindi ko na siya nire-reuse. Ang ginagawa ko, hinahalo ko na siya sa lupa. So, may mga lupa tayo dun, oh. Yung mga natira kong lupa dyan. Kasi, katulad ng video kanina, ay nilalagay natin siya sa polypropylene bag, tapos nilalagay natin ng tanglad. Sa ngayon kasi, yun yung gagamitin nating barrier dun sa taniman natin dun sa kabila. Yun. Hindi ko sure kung ililipat ko rin tong mga marigold. Pero baka, posible. Subukan natin. And yan, baka magtanim din tayo dun ng mga basil. Kasi makalat yung basil no? Actually, ito makalat din tong pipino Pero ayan. So, nung ginawa natin na pinutol pala natin yung dulo nila, topping, hindi na siya humaba. Yan. So, posible gawin natin yun sa susunod. Pero tulad nga nabanggit ko sa inyo, hahayaan natin sila magsanga. Yung pagdating na banda dito siguro sa kalahati, hayaan natin magsanga yung kalahati. Or bandang taas na, dun siya magsasanga. Ayun. So, tingnan natin kung magiging okay ba yung ganung diskarte. So far, goods naman. Pero may one or 2 days akong nagtimpla ng pang cucumber, which is yung 2.0 easy. Yung 16 liters, 16 or 20 liters yata to. Basta yun dito. Ganito kalaki. Yan. Ganyan kadami. 2 araw. Kung hindi ako nagkamali 2 araw nilang inubos. Ganun kalakas sa tubig ang cucumber. Ayan. Dito kaya pa yan hanggang bukas or mamayang gabi. And meron pa mga 1 inch or half inch yan siguro na tubig. Malakas siya na kumonsumo. Siguro dahil yan. Nagbubunga na rin siya. So tingnan natin kung anong mangyayari. So far, may 3 na tayong bungang na-harvest at meron pa tayong 1, 2, 3 na possible i-harvest bukas. Yan. Titingnan natin kung may mga gustong bumili. Pero tulad na nabanggit ko sa inyo, medyo premium yung pricing natin dyan. So parang lettuce din, 35 kada isa ang benta ko. And yun lang naman update natin. Ayun pala, isa pang plano ko is magpagawa na tayo ng business card. Kasi mag-held din tayo ng pick and pay. Yan. So para mas madali nilang makita yung location natin, yan. At least meron na doon calling card. Then doon sa calling card, kung pwede natin lagyan ng small map mula SM or SM Caloocan at Complex papunta dito sa location natin, which is 6 minutes away lang naman. So sabi mo 5 to 6 minutes or 6 to 7 minutes, basta ganun. Then makakapuntan sila dyan, mapapansin na naman nila yan. So hopefully after 1 month, yung mga tanglad na tinanim ko is malalaki na at medyo maganda na yung design dun sa ating taniman. So kanina nilipat ko na yung mga seedlings tulad na nakita nyo. And ayun, hindi ko sure kung ayusin ko pa to. Pero definitely magkakaroon tayo dito ng mga cucumber. Isa na yun sa itatanim natin dito. So that's it. Thank you very much and see you next update, guys. Wala na siguro akong nakalimutan. So comment lang kayo, then try kong sagutin. Wala pa tayong nagagawang frequently asked question, pero usually naman ng tanong nyo sa akin, nilalagay ko lang din dun. Nire-replyin ko naman. Hindi pa naman ganun karami yung nagtatanong. Thank you and bye-bye.